Mga katambay, mga kababayan, si Kamano po nagbabalik po muli. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Umpisahan na po natin mga kababayan, komentuhan po natin itong nakaraang araw po. Talagang pinag-uusapan na po ito sa social media, lalong-lalo po yung isa pong banat po ng isang Juan Ponce Enrile. Sa kabila po ng kanyang katandaan mga tambay, mahigit 100 na po yata ito. 100 plus years old na po ito. Ay nananatili po ito, naglilingkod po sa ating bansa. Bila pong ito ay isa pong secretary po ito ng Pangulong Marcos. Lalong-lalo po sa kanyang legal team mga tambay. Advisor po ito. Pati po dito sa issue ng mga kababayan nating OFW na nagpaplano po dahil dismayado sa ating bansa lalong-lalo sa pagpapatakbo ng gobyerno ng binagoong Pilipinas daw na talagang wala po nakitang progresibo, bagkus ang nakikita ay puro laganap na korupsyon. Kaya po mismo ang ating mga OFW ay talagang meron po silang panawagan na isiro po ang kanilang remittance hanggat maaari. Umpisahan daw po nitong darating na kaarawan ng ating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na isiro ang remittance kung isisiro na 1 linggo o buwan o depende po sa ating mga kababayan na OFW. Pero ang Manong Johnny po ay may tugon po rito mga tambay at may hamon pa yata at nagbabanta pa yata di umano sa mga OFW at doon daw po sa mga sinasabing utak ng mga ideas nito mga tambay. Pakinggan po natin itong balita sa Net25 at komentuhan po natin mga tambay itong masasabihin ng mga commentator mga kabayan. Umpisahan po natin. Iwanan na natin si Attorney Claire. Balikan natin sa Attorney Claire. Hindi mahanap eh. Oo. Mahanap. Ang sabi naman ng Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile, Ops, maghunos dili kayo. Ha? Ang pinatutunggalan niya yung mga OFW. Oo. Okay. Oo. Ang sabi niya, ang gusto ko kasi yung actual na kung ano sinabi di ba? Oo. Kasi baka magkamali tayo nung ano Direct sinabi. quote. Oo. Magiging fake news pa tayo. At maraming nagkakamali dyan, ha? Meron ba tayong boss data ni JP eh? Walang boses yan. Kasi Wala post ba? lang ito. Post lang ba? Post lang. Okay. Ayan, no? This is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country. Ang sunto ko sino man ang nagpayo Yun. sa mga Pilipino na nasa ibayong dagat na suspindihin, Yun. hindi mag-remit, Oo. hindi magpadala, Oh. na kinikita sa Pilipinas ay Should think many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. pag-isipan niyo mabuti yan. Oo. As I said before, for every action, there is always a possible counteraction. Oo. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen? Should Congress, for instance, retaliate and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? Nako. The Para mas mabigat ata yung payo ni Manong Johnny. Oh. The OFWs are income tax free on their earnings abroad. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. They are exempt from documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from filing income tax returns. Dyan, ako naman, di ba, kung katarungan ng pag-iisipan mo, doon sa ibang bansa niya, di ba? Totoo. Doon niya pinagpaguran, at ang alam ko, nagpapal din sila ng tax doon, sisingilin mo ng buwis yung OFW na nasa ibang dagat. Parang double unfair naman. taxation. Di ba? Unfair naman yan, Manong Enrile. In addition, they have to have passport to be able to work as OFW. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFW to study carefully that advice to them before they get burned by it. Nako. Pa? Alam mo, dito sa naging pahayag na ito ng ating kagalang-galang na dating senador, Juan Ponce Enrile,
Well, I don't think maganda na salubungin natin ng init ng ulo, yung init din ng ulo ng ating mga kababayan. Na alam naman natin na nagbabanat ng kanilang buto sa ibayong dagat, pero yan po yung mga homesick. Kung kaya't yung mga nagiging reaksyon ng mga yan ay at bunsod yan nung sama ng loob, hirap ng kanilang dinaranas doon sa ibayong dagat para sa kanilang pamilya rito. Hindi ho siguro karapat-dapat na pagbantaan natin sila at sabihin niya mga bagay na yan dahil yan po ay magdudulot lamang ng mas mainit na galit ng ating mga OFWs. Parang yung babala ng OFW, kinontra din niya, no? Oo. Ako sana kung sinabi niya to ni Senador, pag-isipan niyo mabuti yan. Kung ano magiging epekto sa inyo at sa ating bansa, period. Mas maganda pa sana, no? Pero yung ganyang inano niya, sumaklit ka rin. yes, Di ba? na para bang iilan na lang ang matalinong tao sa mundong ito, parang ganun yung dating netong sagot niya. Eh. Hindi lang yun, Jen. ha? Oo. Sasabihin na rin natin na parang naghahalucinate si Enrile Ganun ba? na kaya niyang kontrolado niya ang Senado at ang House of Representatives. Diba? Kinontra siya. Di ba? Oo, kinontra siya. Ayun nga. Kinontra. Kasi yung sinasabi niya na isususpende yung mga pribilehiyo ng OFW, kailangan niya pagbutuhan ng Senado at ng Kongreso. Oo. Baka akala ni Enrile siya pa ang Senate President ngayon. Ha? Sino bang Senate President ngayon? Senate President Cheese Escudero. Hindi siya ang tanungin natin. May salita ba siya? Eh, Nag-comment ba siya? Nag-react siya doon sa statement Senate ni Manong Johnny? President. Sabi daw ni Enrile, tanggalan niyo daw ng privileges yung mga OFW na hindi magre-remit. Tax privilege yan, no? Oo. Eto ang sabi ni Enrile ngayon. Okay. Ang sabi ni Enrile, Sa Cheese. Sabi ni Cheese, sagot ni Cheese. ang sabi ni Enrile, sige nga, pakikinggan kita, Cheese Escudero. Anong maipapayo mo sa akin? Sige. Okay. Pakinggan natin. Sabi kasi ni Enrile, oo nga no, hindi na nga pala ako ang Senate President. At saka, Ikaw na pala. At saka, hindi rin ako ang Defense Secretary. Hindi na rin si Marcos Senior Presidente. Oo. So hindi na kami, Junior na pala hindi na ngayon. pala kami nakakakontrol ngayon sa Kongreso kung ano sabihin namin, yun ang gagawin. customer. Yan po mga tambay. Grabe, no? Grabe po. Mukha po yatang bumabalik po sa pagiging, utak martial po yata si Manong Johnny. Mukha po yatang batas militar po yata. At martial po yata ang tumatakbo sa utak na ni Manong Johnny. Dahil alam naman po natin, nung panahon po ng martial law ng tatay ng Pangulong Marcos Jr. ay isa po siya ron. Mga katambay, isa po siya ron. Kasama po siya sa martial law. Di po ba? Nakita niyo po, imbis na bigyan ng solusyon ng problema, talagang may pagbabanta pa po ang ginawa sa mga kababayan nating OFW. Ang isa pong Manong Johnny na si dating senador at ngayon po ay nasa legal counsel po, sa legal department po ng Office of the Vice President. Mga tambay. Taga-advise po ito. Advisor po ito pagdating sa mga legal. Ang Manong Johnny o si dating senador Enrile. Nakita niyo po, yung mga privilege, kikitilin mo. Parang pera mo yung mga privilege na binibigay sa mga bagong bayani. Mga bagong bayani yan. Kayo po, ano po ang silbi nyo po? Bilang kayo po ay nagtatrabaho sa gobyerno. Ano po? Di po ba lahat ng pabor ay galing po sa amin, sa taong bayan, sa taxpayer? Lahat po ng pakinabang, sweldo, may mga bonus pa yatang mga korupsyon, pandarambong. Puro galing po sa taong bayan. Mukha yatang lahat ng yaman, di umano. Yaman, kaginhawahan po yata ninyong lahat, di umano. Ay puro nagmula po yata sa taxpayer, sa taong bayan. Yung mga OFW, naghihirap, kikitilin mo pa. Pati sa tax, nakatax na nga doon sa bansa kung saan sila nagtatrabaho, tapos tatax mo na naman muli. Talagang iba po kayo. Iba po pala mag-isip ang mga may dugo na galing po sa eksperyensya ng martial law. Grabe po pala. Ganito po pala sila mga tambay. Ganito po pala silang
gumawa at magsolusyon ng problema ng mga Pilipino. Paghihigante, panggigipit. Yan po ang solusyon na ginagawa po at gagawin po yata nila. Pananakot. Imbis na solusyonan mo ang problema, tatakutin ka pa. Babantaan ka pa. Ibang klase po. Isa po yan 100 years old na po yan, pero ganyan pa mag-isip. Parang batas militar pa mag-isip. Mga kababayan, ano po ang napala natin sa mga taong ito? Puro pabor po sa kanila ang napala natin. Puro sila po ang may napala sa atin. Kawawa po ang ating mga OFW. Pagka ganito po, ang utak ng maglilingkod po sa atin. Kawawa po ang mga OFW. Wala pong mapapala sa mga ganitong klaseng politiko sa ating bayan. Puro makasarili. Puro pinoproteksyonan po ang kanilang mga interes pamumulitika, mga kababayan. Hindi po interes ng taong Pilipino na nagpapasweldo at nagpapalamon sa kanila. May bonus pa yatang mga korupsyon. Isang damukal yata. Di umano. Yan po mga kababayan. Nakakalungkot po. Di po ba mga kababayan, mga OFW? Yung ginawa pong katarantaduhan, kapalpakan, kawalanghiyaan, katraidoran, kahudasan, di umano, ng bagong Pilipinas sa ating gobyerno, sa ating soberenya, sa ating judicial, lalong-lalo na sa dating Pangulong Duterte, na pagkidnap, ipamigay mo parang hayop sa banyaga, tanggalan mo ng karapatan bilang Pilipino, sa inyo na yan, bahala na kayo yan. Ganun po katindi. Pero yung galit, dismaya ng isang OFW o mga OFW, babantaan mo rin. Yung mali mong ginawa, dadagdagan mo na naman ng panibagong pagkakamali. Dahil ginagamit mo yung kapangyarihan na pansamantala lang binigay sa iyo ng taong bayan. Ganong kakatinding humawak ng kapangyarihan. Puro panggigipit. Anong klase kayo? Anong klase kayong lingkod bayan? Nagsitanda ka na riyan. Nagsitanda na kayo riyan. Lalo-lalo ikaw, Manong Johnny. Napakatanda nyo na po. Hindi na po kayo aabuti ng 200 taon. Hindi pa ba kayo gagawa ng tama at kabutihan sa Pilipinas? 100 taon na po kayo mahigit. Wala po ba kayong gagawing kagandahan, maganda, para sa bayan, para sa mga Pilipino? Maganda po ba ang ginagawa ng junior sa ating bansa? Talamak na korupsyon ayon sa Vice President. Talamak na pag-iistapa sa pera ng bayan ayon sa dating Pangulong Duterte. At ganun din ang sinasabi ni Congressman Ungab, ni Atty. Vic. Napakaraming anomalya. Kailan kayo gagawa ng kabutihan pagkatapos na ang buhay natin? Wala na saysay. Hindi po nyo madadala lahat ang napapakinabang nyo po sa bansa. Hindi nyo po madadala yan kung saan po kayo pupunta. Kung saan man kayo papunta, Manong Johnny. Hindi nyo madadala yan. Pero, yung magagawa nyo sa Pilipinas, nakabutihan sana, ay makakamit pa at pwedeng pakinabangan pa na susunod na henerasyon. Pero sa ginagawa nyo yan, maiksi na ang buhay natin, isinusumpa pa tayo ng mga Pilipino, lalo ng OFW. Matanda na tayo, pero yung galit pa ng mga kababayan natin, galit ng OFW, matanda ka na, pero sinusuka ka pa. Sinusumpa ka pa ngayon. Galit ang magiging kapalit sa kabila na katandaan mo. Ibang klase po. Imbis na turuan mo, advisean mo ang Pangulong Marcos na hindi tama ang ginagawa mo. Nagkakaroon ng divided ang bansa. Hinahati mo ang bansa. Pero hindi Kinukonsinti mo ang Pangulo. Kinukonsinti mo pa. Ibang klase ka, Manong Johnny. Matanda na po tayo. Yan po ba ang iiwanan yung legacy nyo? Ang pagiging diktador? Diktador ang gusto nyo? Di umano. Ganun po ba, Manong Johnny? Napakaganda po bang legacy yan? Yung mga bagong henerasyon, bagong bayani ng bansa, mga OFW, gigipitin nyo? Legacy po ba yan? Yan po ba gusto nyo legacy?
Bilang isang Manong Johnny, nakakahiya naman po yata. Tumanda na po kayo dyan, may 100 taon. Gaano na po karami ang nakuha nyo ang pabor? Kita. Palamon. Pinalamon po kayo ng taong bayan. Kita. Di po ba? Pati pamilya nyo. Di ba? Galing po saan? Sa taong bayan, sa dugot, pawis, tax, buwis ng Pilipino. Ang lahat ng pakinabang na meron yata kayo. Pero ito lang po igaganti nyo sa mga Pilipino na nagpapalamon at nagpapasweldo at nagbibigay ng karanyaan at kapangyarihan sa inyo. Hiyang-hiya naman po yata kami sa inyo, Manong Johnny. At hiyang-hiya po kami sa gobyerno ng binagoong ang Pilipinas na pinagtatrabahuan nyo. Ibinabalik nyo lang po yata kung ano po ang tinrabaho at anong trabaho ang binigay ng dati pong pinagtrabahuhan nyo ang senior, ang Marcos Senior. Ngayon, ibinabalik nyo na naman po na sa henerasyon namin, sa generation namin, ibinabalik na naman po yata ninyo ang pagiging diktador na pinagtrabahuhan nyo at kasama yata kayo ron. Mga kababayan, nakakalungkot lang po. Tumanda na si Manong Johnny, mga kababayan, wala pa rin po palang pinagkatandaan. Grabe rin po pala pagdating sa paghawak ng kapangyarihan. Konsentidor pala. Hindi po pala ito makapilipino. Wala po pala itong pakialam sa mga Pilipino, sa mga OFW. Imbis na bigyan mo ng solusyon ang problema ng bansa, ng OFW, kikitilin mo pa, pagbabantaan mo pa. Ano ipagbabanta mo? Yung mga pribilehyo ng OFW, kikitilin mo? Pera mo ba yan? Pera mo ba yung ginagastos ng mga OFW? Di ba pera din nila yan? Galing din sa tax nila yon, pribileyo na nakukuha natin, nakukuha nila, nakukuha ng OFW. Hindi naman galing sa pera mo yan, Manong Johnny. At lalong-lalong hindi galing sa pera ng Pangulong Marcos. Dahil kayong dalawa, parehas kayong pinalalamon at pinasusweldo ng taong bayan. Pero ang taong bayan, never nyo napapakain at napapalamon. Dahil yung binibigay nyo sa taong bayan, galing din sa taong bayan, hindi naman galing sa bulsa nyo. Hindi naman galing sa pinagpawisan nyo. Dahil kayo ipaswelduhin ng taong bayan. Yun ang totoo. Di ba? Wala po kayong naitutulong sa taong bayan na nagpapasweldo sa inyo at nagpapalamon. Di ba? Tapos yung nagpapasweldo sa inyo, nagpapalamon sa inyo na taong bayan, kikitilin nyo. Nakakahiya. Nakakahiya po pala pagka ganito mga lingkod bayan. Kahit po pala matanda na, baluktot pa rin po pala. Wala po palang paninindigan. Kapwa Pilipino mo, gigipitin dahil lang sa kapangyarihan. Dahil lang sa isang tao. Dahil lang sa isang pangulo. Gagawin po nila lahat kahit sambayan ng Pilipino magkaproblema. Kahit isang damukal na OFW ang magkaproblema. Baliwala lang po sa kanila dahil sa iisang tao, iisang kapangyarihan. Unbelievable. Yan po ba ang mga lingkod bayan na gusto natin? Ganyan tao po ba ang gusto natin maglingkod sa ating bansa? Mga makasarili? Kapangyarihan lang po ang gusto sa atin? Kapangyarihan. Ano pa? Pera kaya? May kasama pang ginto? Ibang klase, mga kabayan. Kayo po, mga tambay. Kayo po, ano po masasabi nyo sa matandang Manong Johnny? May pinagkatandaan ba? May legacy bang iiwanan sa atin si Manong Johnny? Ano kayang legacy ang iiwanan ni Manong Johnny sa mga Pilipino? Legacy po ng dating Pangulong Marcos Sr. Nahandun po siya. Ngayon, nahandito na naman po siya sa Junior. Ano pong mga legacy magaganda ang iiwanan ni Manong Johnny sa mga Pilipino? Panggigipit. Walang respeto sa mga OFW. Ibang klase. Bagong bayani yan. Bumubuhay sa ating ekonomiya yan. Kung walang OFW ang bansang Pilipinas, bagsak na tayo matagal na dahil sa korupsyon. Dahil sa korupsyon, kung walang mga OFW, bagsak na ang Pilipinas. Mga kabayan. Kaya nga po mga Pilipino, mga kabayan, kung darating ang halalan, hindi na natin kailangan kahit matanda pa ang politiko.
lalo naman kung wala namang paninindigan. Hindi natin kailangan ang matatalino katulad nila, mga kabayan. Ang kailangan natin, lingkod bayan. Magsusolusyon sa problema ng bayan. Hindi sa solusyon ng problema nila at solusyon para sila'y maging bilyonaryo. Hindi po natin kailangan ng mga yan, mga kabayan. Bago po tayo magtapos, shoutout po muna sa mga nagbibigay po ng mga biyaya sa inyong lingkod. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jasmine Channel, Jake Yahoo 4531, Dan Telma Pasawa, Dan Rivero ng Anchorage, Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks 1077, Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta 9828 ng Korea, Lopez Ivina ng Saitama, Japan, Librado Reyes 8529 ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29 Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus 1221, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Donald Paras ng Canada, at LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nesrin 85 Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones at Dennis Velasco 8467. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo at thank you po sa mga biyayang pinagkakalob. At syempre po, shoutout po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Shoutout po, ingatan nawa po, ingat po. At syempre po, ganun din po sa ating mga kababayan sa buong mundo na may Pilipino, mga OFW. Shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan. Ingat po kayo. Ingat po, mga kababayan. Shoutout po sa inyo. At thank you po sa mga gusto po ng ating tambayang mga kababayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kababayan. At muli po, bago tayo magtapos, wag po natin kalumutan na lagi po natin isama sa ating panalangin na ang kaligtasan po at pag-iingat po, lalo-lalo po sa kalusugan ng dating Pangulong Duterte at pamilya Duterte, na naway makabalik pa po sila ng mapayapa sa ating bansa. Maraming salamat po. Sa muli, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.